Safe ba dito sa Chinatown bilang isang foreign Pinoy tourist? Kasi yung recommend sa amin na pinakamurang part ng Kuala Lumpur. Marami kang makikita na mura na sale, tapos ang linis, hindi mo baho, at ang daming mga ibang lahi. At wala na talaga akong masabi sa transportation system ng Malaysia kasi napaka-accessible at halatang hindi talaga siya kinurakot or pinaghati-hatian ng mga politiko tsaka contractors. Good morning. All the way up here in the 26th floor sa binook namin na cheap accommodation from booking.com. O di ba ang ganda ng view? This is our last day at ang pupuntahan namin ay ang Chinatown. So habang naglalakad kami, may kita nyo parang pulubi pero workers po yan na nag-rest. Grabe, ang ganda talaga ng view dito ng mga skyscraper dito sa intersection. At kapag mag-cross ka, i-press mo yung button na yan para malaman ng mga motorista na may mag-cross. Habang naglalakad kami, yung mga homeless dito ay hindi sila madungis, no? Napaka well-behaved sila, o di ba? Eto nga pala yung tower kung saan kami nakastay sa 26th floor, o di ba? Tapos ang mura lang sa booking.com. Bali, ang trip namin ngayon ay sumakay ng bus kasi lagi kaming nagte-train. And mapapansin mo yung bus nila dito is hindi sila pa iba-iba, uniform, o 'di ba? So ganyan kadisiplina ang Malaysia. And then ganyan yung sa loob, yung parang P2P bus natin kapag pupunta ka sa Manila, ganyan. And then may tatap ka na card tapos napaka-safe pa. So, ipapakita ko ulit sa inyo yung mga bus dito sa Malaysia. Ganyan yung itsura niya. And then, pwede rin kayo sumakay sa ganito, yung pang turista. Habang pasakay tayo sa isang bus na naman, going to Chinatown na talaga to, ito yung observation ko. So, I think mas convenient pa rin kapag gagamitin mo yung railway, lalo na dito sa Malaysia na ang daming railway lines. So, kapag sasakay ka kasi ng bus, medyo, alam mo yon yung one ride, two rides, three rides, mga ganon, may waiting time. Pero kahit papaano, hindi siya kasing stressful na siksikan. So, yun yung observation ko. And mapapansin mo kapag nandito ka na sa Chinatown, kapag may mga ganitong eksena na. Nakakatuwa kasi papakita talaga ng screen sa bus kung nasaan na kayo. Makikita mo na rin dito yung mga Chinese bazaars, yung mga murang tindahan. Tapos may madadaanan kang mga Chinese temple, kung hindi ako nagkakamali. Tapos Chinatown na Chinatown talaga. Pagbaba namin, makikita mo dito yung napakalaki na Merdeka Tower. Katulad niyan, no? So hindi pa siya open, pero second tallest building in the world yan. Habang mag-cross tayo sa kalsada ay may nakita akong train station. So, kung familiar lang kami dito sa train station, dito na sana kami lumabas. Ayan no. Kaya ngayon, pasukin na natin kung ano yung itsura niya sa loob. Kaya na-curious ako at bumaba ako dito sa train station. Kasi mukhang dito kami sasakay pagkatapos sa Chinatown. So makikita nyo naka-escalator ako, no? So ganito lahat ng mga train stations. At kung titignan mo yung railway system ng Malaysia, ng Kuala Lumpur, ang daming linya, no? So, nandito kami sa Pasar Seni train station. Tapos, kapag i-zoom out, grabe. Alam nyo, kapag ipapatupad yung railway system sa Pilipinas, magiging ganito sana yung additional mode of transportation natin. Hindi lang doon sa kalsada na siksikan ang traffic. Kaya ang epekto ay nadidecongest yung kalsada, nakita nyo hindi traffic, no? So nandito tayo sa may parang tiyanggi-tiyanggi na and yung mga souvenir na pwede nyong bilhin. At sa wakas, nandito na kami sa point of destination. Yan, yung Chinatown. So dyan kami papasok. Kaya bago natin lusungin itong market, mag-selfie muna tayo at mag-moment. Pero hindi ko nahalata, may turista pala sa harapan ko. Pasukin na natin ang Petaling Street. So, ito yung isa sa mga nirecommend sa amin na pupuntahan kung saan may mga murang mga pwede naming bilhin na souvenirs. So, papasok na tayo. Although maraming tao, pero hindi siya congested yung pakiramdam and then hindi siya masangsang. Walang amoy na masangsang. Hindi rin siksikan yung mga tao dito. May nagbebenta ng mga halos lahat damit, no? Mga t-shirt, pantalon, mga blouse, may mga alahas, may mga baggage din. Tapos dito may makikita kang mga baggage na mas mura ang benta kaysa sa nakikita natin sa malls.
Karamihan sa mga tagabantay dito ay galing sa India, Bangladesh, tapos Myanmar. Magugulat ka, no? Sa mga nadaanan ko dito, ganyan, may mga wallets, may mga shades, may mga pabango, tapos yung mga belts, tapos mga bags. And then marami din mga sale dito na pwede mong bilhin. And then may mga fruit stands dito and yung nagbabantay is taga Myanmar. Tapos, may mga alahas din na pwede nyong kunin. Ayan o, mga earrings, mapa bracelet. Tapos ako naman, 2 t-shirt lang. Kasi iniisip ko yung luggage ko na 7 kilos lang maximum. Kaya to answer the question kung is it safe dito sa Chinatown, my answer is yes. Hindi kami nadukutan, hindi kami na-snatch, hindi kami naagrabyado. Kaya ngayon, papunta na kami sa train station. Ayan. Grabe dito yung preparation ng kanilang Merdeka o kaya yung Independence Day ng Malaysia. Kaya ang dami-daming flag. Yung Independence Day nila is August 31. Kaya ang next target namin ngayon ay tumikim ng authentic Malaysian cuisine. Ganito kasi yung ginawa namin. In order for you to reach your point of destination, kailangan mong sumakay and then bumaba ulit sa isang train station para mag-transfer kayo sa ibang line. Kasi nga, ang dami-daming line dito na train, kaya ganun yung ginawa namin. And ganito kaganda yung isa sa mga train station na binabaan namin. O diba? Naglalaki ang mga buildings katulad nitong Merdeka Tower. Alam nyo ba na 3 beses akong sinultipan ng hindi ko alam kung guard o kaya police talaga yon. Kasi hindi ko na malaya na nakastep ako sa boundary. So lagpas ako ng boundary, kaya syempre safety talaga ang importante. So napaghahalatan talaga na turista ka dito. Ito yung sinasabi ko, bababa ka sa isang line para mag-transfer ka sa ibang LRT line or train line. Kaya since medyo napagod kami sa kakalakad sa Chinatown, it's time na magpahimagas muna kami ng ice cream. Ito yung practice sa Malaysia at Singapore na gustong-gusto ko. Yung clean as you go, yung hindi ka dapat dugyot. Maninibago ka talaga dito kapag sumasakay ka ng mga train kasi yung mga ibang train station ay connected sa mga mall. So, ganito ka-efficient yung transportation system and naka-install yung mga malls kung saan frequent na dinadaanan ng mga tao. Hindi ko rin na-realize na etong mall na to ay part na ng Petronas Tower. Kaya sa isang banda dyan is mag-exit kami sa harapan mismo ng Petronas Tower. Kaya I'm going to create another video sa itsura ng Petronas Towers during the daytime. So, thank you guys sa panonood dito sa video and I hope mag-follow kayo and mag-subscribe. So once again, thank you so much and have a nice day.